Ayan. So, next problem na tayo. A rectangular tide column shown is reinforced with 825 mm bars, F25 mm diameter bars, with Fy414 megapascals use 10 mm diameter ties, and F'C 28 megapascals. May sinabi siya dito, no? PO is equal to 0.85 F'C times AG minus AST plus AST Fy. Tapos, sinabi niya, determine the nominal axial capacity. Tapos, nakalagay PO, no? Tapos, design a spiral column, dead load, live load. Tapos, vertical spacing of ties. Okay. Dun sa board exam, no? This May 2022, no? Binigay niya to yung PO. Hindi ko lang sure kung, feeling ko, no? Hindi niya nilagay yung 0.8 or 0.85 pag spiral, no? 0.8. Kung alam niyo kasi yung formula ng PN, 'di ba may PN din? 'Di ba iba yung si PN tsaka si PU. May PU tapos ito si PU. Ayan. So ito yata yung binigay niya, PO 0.85 F'C. Yan. So yan yung binigay niya formula. So pero ang tanong niya, determine the nominal axial capacity, tapos naglagay siya na yata ng PO dito. Doon sa mga hindi pa naka-review nito, no? Yung nominal axial capacity kasi, oh my gosh, nominal axial capacity, PN to, di ba? Nominal, kaya nga PN, nominal axial capacity. Tapos dun sa katabi niya, nilagyan niya ng parenthesis ba yung nakalagay or kama lang? Baka kama lang, no? Nakakama, PO. Ayan. So, medyo na problema tayo dyan, no? Ayan. Dalawa sinabi niya word by word, nominal axial capacity, pero nilagay niya PO sa dulo. PO yung binigay niyang formula. So memorize ko yung formula actually ng ganito, short column na axial capacity. Kasi itong column na to, no, is walang moment, walang eccentricity, no. So wala siyang eccentricity, E is equal to 0. At hindi siya, at short column siya, ibig sabihin walang binigay na L. Pag walang binigay na length ng column, 'di ba? Column natin 'yan, or ito, no, may drawing, may picture pala tayo dito. Pag walang binigay na length ng column, nawawala yung length na binigay, no. Assume natin na short column, ibig sabihin pandak na column, no. Pag pandak yung column natin, ang mode of failure niya is crashing lang, no. Pag short, crashing lang siya. So, pag crashing lang, ibig sabihin yung axial lang yung ating titignan dyan, no? Kasi yan yung critical. Ibig sabihin, magka-crash siya. Ibig sabihin sa axial yung failure niya. So, ngayon, no? May formula tayo for nominal axial capacity. At binigay niya rin si PO. Ayan, nakalagay si PO, no? At kung alam nyo, si nominal axial capacity at si PO, magkaiba yung formula. Actually, itong formula na yan, no? Yung PO, yung binigay niya dyan, 0.85 na best friend ni F'C, na laging katabi ni F'C yan, no, pag concrete, diba? Na area G, area dross, area ng steel, AST Fy, no? Tatimes mo pa yan ng 0.8 for tide, kasi ano, nakalagay. Okay, kung gusto mo makuha si nominal, tatimes mo pa yan ng 0.8, tapos 0.85 for spiral. So, tatimes mo po dapat ng 0.8 yan para makuha mo si nominal axial. Ngayon, dyan tayo ng problema kasi PO yung nakalagay dito, nominal axial nakalagay dyan, tapos binigay niya pa yung formula ng PO dito. So, depende na lang sa inyo yan, no, kung ano yung isasagot nyo, either PN ba or PO. Explain natin saan nakuha tong formula na yan. Di ba yung column natin is a composite structure. Ayan, composite. So, made up of different materials, tapos nag-act as one sila, no? Para naging isang material na lang sila, no? So, reinforced concrete, di ba? Kasi pinagsamang steel at saka concrete. So, yung ating column dito, meron siyang steel at concrete. Paano ba kunin yung PU dito, no? So, kung di ba magpapatong tayo ng structure diyan, tapos sabihin natin PU na lang, no, PU.
Paano natin kukumputin tong PU? Kung gaano kalakas yung kaya niyang hawakan na load. Okay. Assuming na short siya, no? Assuming na short siya. Ayan. Maliit lang dapat to pandak. Ayan. Paano? Diba dalawa nga yung ating materials dyan, steel at saka concrete. So, ibig sabihin, si PU dapat since tied ko, no? Phi 0.8, diba ganyan yan, times pa. Para makuha mo si PU is equal to Phi PN. And again, si PN is equal to, ito, no? Para makuha mo si PN, times mo ng 0.80 yung, ano to? Diba dalawa nga? Force ng concrete, force ng steel, yung kaya ng steel, no? Saan galing to? Summation forces Y lang to, no? Summation forces Y is equal to 0, positive. Ha? Yes, no? Summation forces lang yan. Diba may concrete tayo, PU. Niniwala ka ba na may force galing sa concrete? Siyempre naman, may force sa concrete. Tapos may bakal sa loob niyan, diba? So, yung mga bakal natin na ganyan, ewan ko no itsura niyan. Ayan. Siyempre, may force din yan. Malakas din naman sa compression ng steel natin, no? Force ng steel. So, pag pinagsama mo yung dalawang yan, yan yung kukontra dun sa ating PU with kasamang, syempre, kasama yung mga coefficient niya, 0.8 at saka yung tong phi na to, no? So, doble-doble yung mga coefficient nito, no? Phi, tapos na tayo sa dapat ng 0.8 para makuha yung nominal. Tapos na tayo sa ng SMAT na FC plus FS, no? So, sa anong formula ng FC? Force ng concrete. Pareho lang yan sa, di ba? Concrete beam, ganyan. Nakita nyo na. Yung best friend ni F'C, si 0.85 F'C, times mo lang ng area nino, area ng concrete. Area ng concrete. Okay? Pa naman yan, no? 0.85 F'C, area ng concrete. Yung best friend ni F'C is 0.85, F'C yung lakas ni concrete. Times mo lang ng cross-sectional area. Kuha mo na yung force or yung axial capacity ng concrete pa lang yan, no? Sa steel naman, wala na yung best friend na coefficient na 0.85, si Fy lang yan. Times mo naman ng area ng steel. Ayan. Maximum capacity, so, syempre yung yield strength na ng steel natin, no? Paano yung area ng concrete dyan? Nakita nyo ba yung drawing? Ayan. So, ito yung ating cross-sectional area ng ating column. Ang area ng concrete, syempre, yung concrete. Tanong, kasama ba yung mga butas or yung mga steel bars dyan sa area ng concrete? Siyempre hindi, no? So, pag sinabing area ng concrete, ibig sabihin, ibawas mo pa yung area ng steel dyan, no? So, FC, or yung force ng aking concrete, or yung kaya niyang capacity, area draws, di ba area draws yung buo, minus mo yung area ng bakal, AST. Tapos, ayan na, pagsama mo ng dalawang yan, kuha natin yung formula na, so yung formula natin, yung PO na binigay niya dito, yan o, 0.85 F'C, AG minus AST, AST Fy. Basically, ito lang naman yung kaya ng concrete, ito yung kaya ng steel natin. Kasi nga, dalawa silang nagtutulungan para kontrahin yung ating axial. Ngayon, pag tinanong PN, times mo pa ng 0.80. Okay. Pag spiral yan, 0.85. Tapos, pag tinanong si PU, times mo pa yung PN na yan, no? Yung na-times natin ng 0.80, times mo pa ng reduction factor, 0.65, 0.75. Okay. Double check nyo lang pala itong mga coefficient dito, no? Kasi 2010 yung libro. So, baka nagbago na. Pero, parang hindi naman nagbago yung mga reduction factor. So, 2010, 2015, parang pareho lang, no? I-double check nyo na lang, baka nagkamali tayo ng reduction factor. Ayan. So, yan, no? Ngayon, pwede mong isagot tong PO kung ikaw mamimili. Ako, sinagot ko PN, no? Kung itong PO, try natin, no? Ewan ko lang kung nalagay ko dito pala. Parang hindi. So, PO. So, palitan na lang natin isang choices dyan. Yung trip mo, PO, yung isasagot mo, no? Ano bang formula nito? PO. So, lagay-lagay lang to, no? F'C is, ano tong F'C? Nakalagay naman na dito, 28. Paano ba ilagay to? 28. Area draws. Anong area draws natin?
Diba ito lang yun, yung area ng rectangle. So, ang area draws, so ilagay nyo lang dyan, is equal to 500 by 450. Area ng steel, is yung area ng steel. May 8 tayong 28 mm diameter bar, so pi d squared over 4 yan, diba? Ayan, so yan yung area ng ating steel. Tapos ilagay mo ulit dito, area of steel na naman dyan. Tapos si Fy is 414 MPa. Ayan. So, salpak mo lang dyan. Tapos may makakompute kang PO. 0.85 F'C. Area draws is 500 by 450 minus 8 25 squared over 4 plus 8 25 squared times Fy 414 divided by 1,000. Ayan, so nalagay ko pala dito. So ito si PO. Ayun, kung PO yung isasagot mo, ito yung sagot mo, syempre. Yan yung si PO. Ngayon, kung ginaya mo ko, PN yung nabasa, nominal axial, ta-times ko pa to ng 0.8. So ta-times ko pa ng 0.8 to. At parang ang layo ng pa natin. 5509. So, ito no. Pag PN naman, ito yung sasagot natin pag PN. Ayan. So, mas malaki yung pwede mong ilagay pag PO lang, no? PN naman is okay lang. Tapos, pag tinanong PU, ita-times mo yan ng 0.65. 0.65 yan. 3581. So, pag PU yung tinanong, syempre, ito naman sagot mo. So, pababa ng pababa, no? Yan yung ultimate. Ayan. So, tanayin mo ng 0.65 pag PU. Okay. Pag design capacity yung tinanong or ultimate, mga ganyan, no? Ano pa? Meron pa ba tayong nakalimutan? 500 by 450. Ba't binura natin? So, depende yun sa'yo, no? Kung anong gusto mong isagot. Sa akin, PN kasi yung sinagot ko, eh. So, ito yung sagot ko. Okay. Tapos, ano pa? May nakalimutan ba tayo? Design a spiral column to support an axial dead load of 900, axial live load of 13. What is the required number of 25 mm diameter bars? Assume that 3% is still. So, pareho lang ng formula. Iniba mo lang ng coefficient kasi naging spiral na siya, no? So, since spiral yung pinapahanap, spiral na circular to, no? Meron pa bang ibang spiral? Hindi lang sure, no? So, spiral na circular. Okay, pabasa lang dito, no, design. So, dapat yung formula natin, syempre, PU, no? Nakabase sa PU. So, ano ba si PU? Binigay niya yung mga loadings natin, eh. Axial load. Pero naka-dead load, live load. Magkaiwalay pa. So, load combination tayo, no? 2015, 1.2. So, wag na tayong gagamit ng 2010 or mas mababa. So, ang ginagamit na ngayon sa board exam is 2015, actually, no? Ayan. So, 1.613. And, ano tong PU dito? So, compute na muna natin yung PU kasi kailangan natin siya. Nagbigay naman siya ng loadings. So, dapat yung i-design natin kaya ito, no? Itong ultimate na 3,160. Ayan. Yung formula natin, the same lang. Copy-paste ko yung formula. So, ayun, 0.85 F'C sa concrete. AG minus AST as AST FY. Since ultimate to, tatimes mo pa ng ano, ng 0.85 for spiral para maging PN siya. Nominal pa lang yan, tatimes mo pa ng ano, para maging ultimate. 0.75 according to there, no? According to that, 0.75. At yan yung equal sa ating PU. Medyo humaba, no? Kasi nadalawa yung coefficient dyan. Okay. Ano pang pwede natin ilagay? So, dalawa yung variable natin. Kulang, dapat isa lang yan. So, tingnan dito, no? So, tingnan dito, 3%. So, ibig sabihin, ano man yung area draws na makompute natin dito, may area draws yan, di ba? 3% dyan, ang area draws na yan is steel. So, area draws minus area ng steel is ano, 3%, di ba? So, papalitan lang natin to ng 3%, 003 AG, 3% ng AG, tama ba?
So 0.03 AG. Tapos ilagay natin uli yung F prime C at saka yung Fy na yan, no? Na compute natin 414. Tapos actually divide natin ng 1000 to, no? Divide by 1000 para maging kilonewton siya. Kasi mega newton siya to. Mega. Yes, no, mga millions yung bibigay niya. So kailangan natin i-divide by 1000. So 3160 is equal to 0.75, 0.85 times 0.85 F prime C alpha x minus 0.03 alpha x plus 0.03 alpha x times 414 divided by 1000. Shift solve. Area draws natin. So may makumpute tayong area draws. 13906.341. Rest yan, no? Rest. Store ko kay A. So in-store ko kay A. Tapos area ng circular na column, no? Is pi d squared, no? Pi alpha x squared divided by 4 equals alpha A. Shift solve. A equals A. At ang makukuha nating diameter, so nag pi d squared lang ako dito, no? Pi d squared over 4 is equal to ano man nakalagay kay A. Ayan. So kinumpute ko lang si D. Mapapalabas natin D is 421.606 mm. Yan yung diameter natin. Siyempre in real life papatasin mo yan kasi hindi mahirap naman ilagay yan. Sa construction 4 to 5 mm pwede na siguro yan, no? So 425 mm yan yung gagamitin natin ngayon. Kunin natin yung area draws nito, no? Pi 425 squared over 4 times natin ng 0.03. Ito yung area ng steel at yan yung kailangan natin actually, no? Area ng steel. So 0.5 pi 425 squared over 4 times 0.03. So ang area ng steel natin dapat is 4255.87 mm squared. Para makuha yung number of bars, my bad. Divide mo yan ng area ng isang bakal, which is pi 25 squared. So itong 25 yung gagamitin natin, syempre i-divide natin ng area ng isang 25 squared. So makuha na natin si N. So N na to, di ba? So area of steel over area ng isang bakal. Ano to? Pi 25 squared over 8.67. Okay. Siyempre, round up mo yan, no? Round up, 9. Pwede lang ba 9 pag spiral? Pag spiral circular, pwede lang na 9 bars, no? Or add yung number of bars. Pag rectangular, mahirap yatang ilagay yan, 9. At saka gusto mo symmetric yan. So, pag circular or spiral to, spiral, pwede lang. Pag sa rectangular, no, gagawin na ng 10 yan, no? 10 bars na lang yan. Okay? Pag rectangular. Okay, rectangular yan. Yan. So, 9 yung sagot natin. Ayan. So, ano pa ba? Vertical spacing of rectangular tied column. O spacing of ties, vertical spacing. So nilagay ko na dito yung formula, memorize dapat to. Kasi hindi niya actually ewan ko kung anong tanong actually dito sa number 2 at sa number 3. Ang alam kong tanong talaga ito, no? Nominal axial tapos may medyo ewan na PO dyan. Tapos 14, hindi ko alam yung mga tanong na sumunod. So gawa-gawa ko lang to, no? Gumaya lang ako ng mga tanong sa libro. Ayan. Ito dinagdag ko na rin para aware kayo na nagpapakompute ng mga ganito, no? This dimension 16 dB, diameter ng bar to, no? So 25 to. At I believe 16 times 25 is 400. Kasi nakalculate ko na dati, no? 48 times ang gagamitin nating tie bar. Yan, no? Diameter ng tie bar yan, no? Okay, 10 mm lang yata yan. So tong 10 mm yan, that is 480. At ang least dimension natin, makikita natin yan sa column natin mismo.
which is 500 by 450. Ang least dimension, yung pinakamababa or yung mas mababa na dimension, si dalawa lang naman yan, is 450. Okay. So, tanong dyan, anong pipiliin mong spacing? Nakalagay dun sa left, not exceed. So, dapat hindi siya mag-exceed kay 400, 480 at 450. Si 480, di ba nag-exceed kay 400? So, nag-exceed si 480 kay 400. Ibig sabihin, hindi pwede to. Nag-exceed siya dito eh. Pati rin si 450 hindi pwede kasi nag-exceed din siya kay 400, no? So, ibig sabihin, ito ang pinakamababa at actually, siya rin yung pinaka-safe sa lahat ng spacing na to. So, 400 yung gagamitin nating spacing. Ayan. So, 400. So, ganyan lang siya. Okay. So, ito yung tanong na naalala ko. Yung ibang tanong tungkol dito, hindi ko na maalala. So, ito, kinuha ko lang sa libro, yung mga tanong na to, no? Ayan. So, next topic. Okay, para lang aware kayo kung ano yung mga topic na tinanong. Para reviewin. Siyempre, no? Reviewin yan. Ito, ano to? Okay, ano yan? So, may column ulit tayo, no? Tide column ulit. Hindi na naman natin na-drawing yung ties niya. Okay. Mahirap mag-drawing ng ties. Ayan. Binigay din yung dimensions. Tapos, binigay yung from centroid to centroid nung dalawang dulong steel. Dalawang dulong steel yan, di ba? Okay. Tapos, anong gusto niyang gawin? Anong trip niyang gawin? Ba't pala ganito yung tide column natin, no? Ang weird lang. Dapat pa ganun din to, no? Dapat may ganun din siya. Okay. Okay, whatever. Basta, kunwari, kamukha nito, no? Representation. Okay. Ano pa ba? Ano ba tawag dito? So, sa undergrad, actually, wala akong maalalang ganitong tinuro, no? Sa amin. Okay. Walang tinurong ganitong diagram. Okay. At nakita ko lang siya noong nasa review ako. Review. So, nakita ko lang to sa review. Itong topic na to. Tapos, sa review, hindi yata tinuro yung pagkuha ng number of bars. Tinuro yung pagkuha ng moment. Yung RM ba yun? Yung PM times E. Yata yung tinuro, no? Ewan ko lang, no? Or baka hindi ako nakikinig. So, anyway. Ayan. So, nung review, nakita ko naman na to. So, hindi naman masyado na siya. Problema lang, no? Nilagay ko to sa optional. What do you mean by optional? Actually, hindi ko siya na-review. So, ginawa ko siyang optional. Akala ko hindi lalabas kung hindi ko siya ni-review actually. So, nung nandun sa board exam, nakita ko to. Next topic na tayo. So, actually, ni-review ko kahapon to, no? Kasi, naalala ko to. Edi ni-review ko na rin. Ni-review ko para ma-present natin, no? Chinek ko lang sa YouTube paano to, no? Ayan, makikita naman sa YouTube. Ang tawag dito is what? Meron din sa libro. Nakita ko sa libro. Interaction diagram. Ayan. Siyempre, hindi nagsasalita si libro. So, dinagdagan natin ng YouTube para malaman natin. Tapos, pag sinearch mo si interaction diagram, ang makikita mo na diagram dyan is moment. Tapos, axial dito, no? Tapos, may paganyan yata yan. Paganyan. Something like that, no? Tapos, ito yung tinatawag na interaction diagram. Pag, may gagawin ka dito, tapos makukuha mo to. Tong graph na to, no? At ang tawag dito is, I think, normalize. Yan, interaction diagram. And so, yan. Normalize interaction diagram. So, next. Ano ba ito? Tanong dito is, what is Pn when rho g is equal to 0.00205, E is equal to 180. Oh, by the way, no? Ano ba yung mga nandito pala sa diagram na to? Hindi pa pala natin na-discuss. Okay. Nakikita nyo ba yung nandito? That is F prime C, Fy, tsaka tong gamma dyan. 0.90, 60 KSI, 4 KSI, ayan. Tapos may gamma HH pa siya, no? Tapos may load tayo na may eccentricity. So, yung force natin hindi nag-act sa ating centroid, na.
So, at English yung ating dinownload na diagram. So, anyway, ang unang gagawin actually, no, pag may ganito, gagamit ka ng interaction diagram, hanapin mo yung tamang graph. Okay? Huwag mong gamitin yung interaction diagram na iba yung binigay na f prime c. Okay? Tapos iba yung ginamit na fy. Tapos iba din yung gamma. Hindi yun pwede. Kasi magkakaiba yung graph eh. Iba yung makukompute mo pag gumamit ka ng ibang graph. So, ang una mong titignan actually, no, pag may binigay siyang maraming graph na ganito, hanapin mo yung tama, yung applicable dun sa problem. Ang f prime c for KSI is approximately 27.6. Ang 60 KSI is approximately 414. Etong gamma, ang formula niyan, pinilagay niya dito yung gamma, yun, no? Gamma h, h. So, paano makuha si gamma? Idi gamma h over h. O, di ba magka-cancel si h? Idi gamma yan. So, ibig sabihin, yung gamma h dito, yung distance from the dulo to dulo, centroid yun, no? Nasa gitna. Dulo to dulo ng steel natin. In this case, no, 480 yan. Dito na nandun sa ating problem, 480 yan. So, 480 over, yung h naman, yung dimension ng ating column. Na nakalagay dyan, no? 600. H. Ayan. 600. Ayan. Okay, may problema pa tayo. At yung gamma na yan is, I think, 0.80. Okay, pag tinignan mo dito, 0.90 nakalagay. So, hindi siya applicable, hindi pwede to. Pero, since wala akong ma-download na ibang figure, kunwari 0.80 to, no? Kunwari 0.80. Pero wag nyo gamitin pag pag merong available, no? Wag nyo gamitin to, no? Pang for academic purposes lang, no? 0.80 kunwari ito, no? Ayan, 0.80. Ayan. So, pwede to. Pang-check lang to kung pwede. Ngayon, sa board exam, no? Binigay naman diretso etong graph na to. So, wag mo nang i-check. Kasi, assuming na chinek niya yung examiner yan. So, ito lang naman binigay yung graph. So, ito na gamitin, no? Wag na natin i-check yung gamma na to, no? Or yung f prime c, fy na yan. So, diretso na tayo. So, by the way, may 4 na linya tayo dito sa graph na to na kailangan yung malaman. Yan. Meron tayong kn, may rn. Rn ba yun? I think rn yun. Tapos, meron tayong e over h. Ha? Merong e over h yan? Yes, no? May e over h. May rho g tayo dyan. Pag nakuha mo yung kung na-drop mo yung dalawang line, at least dalawa dito, no? Or ito. Depende kung anong mahanap mo or anong given, no? I-drop mo lang yung dalawang line. Sabihin nating rho g at saka e over h. H yan, no? Ang mahanap mo, tapos i-drop mo, magi-intersect sila at a certain point. Pwede mo nang makuha yung dalawang iba pa. So, in this case, kung nakuha mo to, kuha mo si kn, gawa ka na ng linya dyan. Basta yun, no? By the way, ano si kn? Ito si kn. Nakalagay dito yung formula niya, oh. So, lahat ng formula nakalagay dito sa graph niya mismo. Kung gusto mong kunin si gamma, yun yun nandun, no? Pwede mong i-divide by h. Kung gusto mong makuha si e over h, andyan si kn at saka si rn. So, anyway, pag binigay si kn, pwede mo lang, kung kn is equal to 0.8, gawa ka lang ng horizontal line. Ayan. Kung binigay si rn, hindi rn is equal to 0.25, sabi niya gano'n, tapat natin sa 0.25, gawa tayo ng linya pataas, o may intersection ka na, no? Ayan. So, yung horizontal natin is kn, yung ating vertical na line is rn. Okay, meron pa tayong dalawang linya na pwedeng i-draft dyan. Ayan, no? E over h. Yan, si e over h, yan yung pa-diagonal na line. So, ito si e over h. Itong mga to, no? Yung pa-diagonal. Nakalagay pa nga yung formula dyan, no? E over h is equal to 1.0. So, galing sa 0, 0, pwede kang gumawa ng linya, diagonal, pag ganyan. Okay. Tapos, meron pa tayong pang-apat na linya na pwedeng ma-form. Yan naman yung pakurbada dyan, no? Ito, rho g is equal to 0.01. Ayan. Siya yung pakurbada dyan. Ayan. Susundan mo lang yan. So, yan. Alam mo na yung 4 na linya dyan. So, masasolve mo na yung mga problem dito, no? So, alam mo lang yung 4 na linya dyan. Ang given, what is Pn when rho g is equal to 0.0205 and E is equal to 180 mm. Okay.
Di ba may formula tayo for Pn? Ayan, or pwede rin ito, depende sa anong treat mong isolve dyan. Ngayon, Pn is, ito na, gagamitin natin tong formula na to. So actually, ano ba to? Fill in the variables ang problem na to, no? Fill in the variables. Kung sa English, fill in the ano yun? Complete the sentence, complete the variable na lang pala. Complete the variable. Parang English lang. Complete the variables. Ayan. Parang complete the sentence. Pag complete the sentence, ibig sabihin may nawawala. So, rho G, wala pa to. Kn, wala pa to. Pero again, sinabi ko nga kanina, pag nakuha mo yung dalawang linya, magkaroon ng intersection, makukuha mo na yung iba. So, ibig sabihin, kung meron tayong dalawa na given dito, at least dalawang given, kuha natin si Kn. Tapos, pwede natin isalpak dito si Kn, makuha natin si rho n, ay si Pn, na hinahanap dito. So, ang goal natin dito na yan is Kn. O, ano to? Saan dyan yung mga given? Si rho G, nakita ko yan, given yan eh. Ano? Rho G? 0.0205. So, si rho G, 0.0205, pwede natin ilagay na yung linya na yan. Sabihin natin ito. Alas magkatapat lang dyan sa point na yan, no? So, sundan lang natin yung linya. Ayan. So, mga dito part. So, mataas, mas murong lang siya ng konti. 0.0205. Ayan. Ayan na. Ano pang pwede? So, meron tayong logi. Given. Ayan. Ano pang given? E. Given daw si E. Given si E. Si H given ba? Tingnan natin, no? Ano ba si H? Ayan, no? H is the dimension ng column natin dito. Ayan. Since ito yung kinukuhanan natin. Ano yan? So, ito si H. Tama ba? H yan. So, 600 si H. So, makuha ba natin si E over H? Makuha natin yan. So, kung ang eccentricity natin 180, H natin is 600. By the way, habang pataas ng pataas yung eccentricity, yung load na pwede natin ilagay doon sa ating column, assuming na isang column yan, no, isang design, pababa ng pababa. Kung pataas ng pataas yung eccentricity niya, yung load na pwede mong ilagay, pababa ng pababa. Makikita natin mamaya, no? Or baka hindi, kasi hinahanap pala yung number of bars. So anyway, ayan, 180 divided by 600, ilan to? So, check natin, no? 180 divided by 600, 0.3. So, 0.3 yung diagonal line. Di ba yan yung diagonal natin? 0.3. Okay, di yan yung natin. 0.3. Saan ay 0.3? Ayan. O, kung saan siya nag-intersect, syempre, doon na tayo magbabase. Pwede na natin makuha si KH at saka si RH. RH, RN. KN at saka RN pala, no? RN, KN. So, ano ba to? Ano ba yung sinabi ko kanina? Si Rn yung vertical, tapos si Kn is yung horizontal. So gawa lang tayo ng horizontal dyan. Ayan. Paano yung pa natin dyan? Ayan, actually ginaya ko sa libro tong tanong na to, no, doon sa una. Ito, actually binigay yung number of bars, tapos kinompute niya si rho G. Pero ito, no, binigay ko na diretso si rho G. Tapos eccentricity 180 din. Ang na-compute niyang Kn is, palang natin, no, ang Kn niya na na-compute is 0.625. Ayun, ang tanong mo sa akin siguro, no, bakit hindi sila pantay? Again, no, tignan yung diagram natin. Ang nakalagay na diagram dun sa libro, 0.80. Kaya dapat piliin mo yung tamang diagram, no, kasi mag-iiba yung values mo, syempre. So, assuming na 0.80 lang to, no, assuming lang. So, kaya magkaiba kami ng Kn na makompute. So, Kn natin dito, syempre, iba na ito. Ano ba to? 5.8? 0.58? Agree ba dyan? 0.58? Kung pareho tayo ng pagtingin dyan, no? And 5.8. So, pwede na ba na makompute si Pn? Yes, no? Kn, given si Kn, 0.58. So, 0.58 times F prime C, which is 27.6, times area draws, 400 by 600. Di ba yun yung area draws? 400 by 600. Divided by 1,000 ulit ito, no? 3,841. Nilagay ko ba yan? 3,000. May mali ba tayo?
Alam ko na, no? Tansyahan kasi to eh. So, iba siguro yung natansya ko kahapon. Ayan. Nag-move tayo, baka yan, 0.5 something. So, mahirap magtansya ng tama. 38 for 1.92. So, tingin-tingin to, no? Mahirap matansya to ng tama. Pero yan yung pan yan, no? Kung magaling tayong tumingin, isakto niya lang doon. Tapos kung saan nag-intersect si rho g at saka si E over H. Tama ba E over H to 180 over 600? 0.3 ba yan? Ayan, tama naman siguro, no? Baka mali ako ng pinaglagyan. Teka lang. O nga, no? Parang tinesting ko dito part. Mababa. Anyway, basta kunwari nandyan, no? Kunwari ito siya. Kunwari yan, no? Kunwari 3841 to, no? Kunwari, ayan. Or siguro kung yung malapit, kung hindi yung matatansya ng tama yung, ano, yung malapit na lang piliin. Baka naduling lang kayo, no? Or ako yung naduling, no? 0.02. Okay. Basta ganyan yung method niya, no? So, if Pn is 2,000 kilonewton and E is 550, how many 28 mm diameter steel bars are needed? So, given naman si 2,000 kilonewton, so given si Pn naman ngayon, at may ginigay na E na ilan daw yung 28 mm. 28 mm? 28 mm talaga ginamit ko dito. So, anyway, paano naman yan? Kailangan natin ng dalawang linya, di ba? Di ba ma-compute natin lagi si E over H? At lagi natin ma-compute to kasi usually given naman si eccentricity. Ayan o, given nga. At yung dimension, given naman usually. So, ito lagi natin ma-compute. So, kailangan na lang natin ng isa pang value. Ano kaya? May rho g ba tayo? Hinahanap actually yung rho g. Actually, yung rho g yung hinahanap, yung kailangan natin dito, no? So, given si rho n. Tama ba? So, tingnan natin yung formula natin ulit. Ang given naman this time is si rho n. Meron tayong AG, meron tayong F', so mag-compute natin si Kn. Tama ba? So, ibig sabihin na mag-compute natin ngayon, hindi na si rho g, ang mag-compute natin is si Kn. So, dalawa yung linya na pwede natin ilagay. Palitan natin si E, so hindi na sila pareho. That's already 550. 550 yung eccentricity natin, di ba? 550 over 600. So, kailangan natin to, no? Ano to? 550 over 600. 0.9167. So, burahin natin yung previous, no? So, nag-iba na tayo ng E over H. 9167. 91. So, dito to, no? 0.9, 0.8, wait, parang pahaba ng pahaba. Siguro 0.9, 0.8 siguro to, 0.7, 0.6. So, 0.9, dito part 0.9. Malapit lang, no? Sakto na ba natin? 0.9167. I-move natin ng konti. Maliit lang naman ang move yan. So, yan yung E over H natin, no? Tapos, meron pa tayong Kn. Kn is what? Pag sinolve natin si Kn, given na Pn is equal to 2,000. So, 2,000 divided by ano to? F'C 27.6. Ag is what? 600 by 400 ba yun? 600 by 400. Tama. 600 by 400. Times 1,000. Times mo ng 1,000, no? Para makuha mo si Kn. Kasi newtons yata dapat to, no? Newtons. Okay, 1,000. So, 0.3. So, ang Kn natin is 0.302. At medyo malapit lang siya sa 0.3. So, 0.3 na lang natin, no? So, ito nga. Mahirap dito, no? Kung hindi maganda yung mata nyo, hindi nyo mapapalabas talaga. So, pagandahan ng mata to, no? Pero, ang pinaka-pagandahan ng mata talaga dito sa SEC na to is yung live load pattern loading. So, ayan. Yung live load pattern loading, doon talaga, no? Doon talaga palakasan ng mata doon. So, anyway, pa natin to.
Ano na, may dalawa ng linya tayo, no? So, ibig sabihin, since may dalawa na tayong linya, may intersection na, pwede na natin makompute yung either Rn or si Rho G. Sinong kailangan natin dyan? Si Rho G ba or si Rn? Ito ba kailangan natin or si Rho G? Ano bang hinahanap? Steel bars. Ano ba si Rho G? Diba si Rho G is area ng steel over area dross. Tama ba? Yan si Rho G. So, ibig sabihin, pag na-compute natin si Rho G, may AG naman tayo, 600 by 400, makuha natin yung area of steel. Ano makuha ba natin yung number of bars? I think pwede, no? Kasi number of bars is what lang? Divide mo lang ng what, no? AST, divide mo lang ng area ng bar na gagamitin natin. This time, 28, no? So, ayun. So, Rho G ang kailangan natin. So, kailangan natin si Rho G. Paano to? Siyempre, sundan lang natin yun, no? So, again, pagandahan. Siguro, kung ako yan, tatansyahin ko na lang na medyo mas malapit siya dito. So, kung ako to, ako lang naman, no? Baka tansyahin ko na lang to ng mas malapit dun sa mga 0.55. Mga ganyan siguro. Kunwari, magaling tayong mag-drawing. Kunwari lang naman. Saan may dulo nito? Saan ba ang mag-stop? Hindi ko alam saan yung dulo nito, no? Ayan, hindi na pantay. So, anyway, kunwari lang naman. Kunwari maganda pagkalagay natin, no? Oh, nagkurba siya.